Good morning, everyone. I am Rizabel Hinuktan, and I am the next reporter. Our topic is all about approaches, methods, and techniques in teaching EPP. So, what are those approaches, methods, and techniques? We have here demonstration method, cooperative learning, instructional modules, utilization of resource person, and community materials, field trip home visits or community work, hands-on learning, and project method. Approach, method, and techniques are hierarchical components of instructional design. Approach is the philosophy or theory, method is the systematic plan or procedure, and technique is the specific classroom action or implementation. Together, they provide a structured framework for effective teaching and learning. Ibig sabihin nito ang approach, method, and technique sa pagtuturo o sa paggawa ng instructional design ay mayroong iba't ibang level of hierarchy. At yun ay nakadepende sa kung ano ang pangangailangan ng mga bata. Itong si approach, siya yung magiging basihan natin sa paggawa ng instructional design. Ang si method naman, siya yung magiging systematic plan natin or procedure. Ang si technique naman, is ito na yun siya yung specific classroom action or yung implementation sa kung paano mo ituturo, kung paano mo gagawin yon sa classroom setting para magiging effective yung pagtuturo ng teacher at ang pagkatuto ng mga bata. So nakapaloob dito ang instructional module bilang isang educational tools na ginagamit ng teacher para sa pagtuturo. We are all familiar in instructional module, right? Because during COVID-19 pandemic, all of us continued our education using modules. Ang modules kasi is self-contained and self-sufficient unit of instruction designed to help learners achieve a specific set of objectives. So, halimbawa, mag-aaral tayo ng TLE topic. So, yung teacher is gagawa ng module, doon nakaka-covered lahat yung activity within this week or covered na yung isang week. So doon meron ng mga assessment kung saan is masusukat din yung kaalaman natin about sa topic. And syempre meron ding discussion, meron mga examples na napakaloob doon. So tayo bilang nasa bahay lang, pwede tayong mag-aral gamit yung modules. Isa sa mga instructional design na ginawa ng DepEd para maipagpatuloy yung education kahit hindi na tayo pumunta sa school. So it is very important to know the importance of instructional modules kasi nga yung pagkatuto is hindi lang yan siya ginagawa through face-to-face, but pwede ring gawin kahit nasa bahay lang tayo. And syempre, kahit hindi na tayo pumasok sa school, maaari tayong matuto kung gusto talaga natin. And as a future elementary teachers, we need to know how to use modules as educational tools. Kasi may mga instances na hindi tayo makakapasok sa school. Halimbawa, mayroong bagyo. So, we need to find another solution para may pagpatuloy yung education and module is yun siya yung pinakaunang solusyon. Instructional modules has characteristics: independent, self-contained, self-instructional, clearly defined objectives, concerned with individual differences, systematically organized learning opportunities, utilization of a variety of media, and active participation of the learners. So first, we have independent. So kapag sinabi natin independent, is constant alone. So ibig sabihin yan, sa isang module, nandun na lahat ng kailangang matutunan ng mga estudyante, and nandun na rin yung mga assessment na gagawin ng mga estudyante para masukat kung natutunan na ba talaga nila at kung ano pa ba yung kailangang matutunan ng mga estudyante base sa result ng assessment na nandoon sa module. Next is self-contained. Ibig sabihin, nandun na lahat ng content na kinakailang matutunan ng mga estudyante. And mamimit na nung content na yun yung objectives na nagiset natin. And syempre, wala nang ibang resources na kinakailangan pang idagdag doon sa module kasi nga kompleto na ang nilalaman nito. Self-instructional module, ibig sabihin, kompleto na, meron na mga directions kung ano yung gagawin, kung ano paano sagutan, and syempre meron na mga assessment, meron na ding mga discussion, meron ng mga examples, and syempre meron na ding feedback doon sa module na yun na hindi na kailangan ng estudyante ng teacher na turuan siya dahil nga kompleto na yung module at matututo na siya in his or her own time or in her own way. One of the characteristic also is clearly defined objective. So, tama nga naman kasi nga when we are teaching or kapag meron tayong gustong gawin ng mga estudyante, gustong sagutan, gustong matutunan ng mga estudyante, we need to set clear objectives. So, kinakailangan clear yung objectives na nandoon sa module kasi nga ito yung magiging goal natin sa isang discussion. Kung ano ba yung kinakailangang matutunan ng mga estudyante at the end or pagkatapos nilang sagutan, pagkatapos nilang pag-aralan yung isang module. Number 5 is concerned with individual differences. So we have diverse learners kaya mahalaga na concerned yung module natin sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Kasi nga dapat maging aware tayo sa kanilang cultural belief, sa kanilang tradition, and
sa kanilang ways of living and marami pang pagkakaiba-iba. Another characteristic is systematically organized learning opportunities. So yung mga module natin is kinakailangan organize yung learning opportunities. Ibig sabihin yan, kinakailangan nakapasunod yung mga topic, yung mga discussion, yung mga assessment na gagawin natin sa module para yung pagkatuto ng mga bata is step by step at hindi sila mahihirapan. Next is utilization of variety of media. So, ibig sabihin ito, paggamit ng iba't ibang uri ng media. At dahil module yung ginagamit natin as educational tools, kinakailangan nating mag-print ng mga pictures na mga colorful para ma-engage yung mga bata and para mas gaganahan silang sumagot sa module. Last one is active participation of the learner. So dito is hindi lang puro pakikinig yung gagawin ng students, kundi sila na mismo yung magbabasa, magsusulat, sila na rin mismo yung mag-i-experiment kung mayroong mga experiment doon sa modules. So ang modules is mayroong mga components. Number 1, title. Number 2, introduction. 3, overview. Number 4, instructions for users. Number 5, pre-test. 6, objectives. Number 7, learning objectives. 8, formative test. And number 9, summative evaluation. Number 1, title. Kung tungkol saan ba yung module. For example, entrepreneurship. So the title of the module should be clear. Ang number 2 naman is introduction, provides the background of the module. So dito malalaman kung ano ba yung or kung tungkol saan ba yung module. Ang number 3 naman is overview, introduces the learner to the module's theme, purpose, organization, and uses. Dito malalaman ng learners kung ano ba yung theme, ano ba yung purpose, yung organization, and uses ng module. Number 4, instruction to the users. Offers clear instruction on how the learner should proceed and what to do after each step. Number 5, pre-test. A pre-test is administered at the beginning. So dito malalaman kung meron na bang prior knowledge yung mga students about sa topic. Number 6 naman is objectives. The instructional objectives of the module should be clearly stated. Kung ano ba yung objectives ng module na yan, ng kabuuang module. Number 7, learning activities. This enable the learners to develop behavior in a predetermined direction. So, merong activities yung mga module. And number 8, formative test. Given at the end of each learning unit or learning activity. So, bawat activity or bawat discussion na nakapaloob sa module, meron yan siyang iba't ibang test or yung tinatawag nating formative test para malaman ng teacher kung natutunan ba talaga ng mga students yung isang topic. And number 9 naman is summative evaluation conducted with the help of a post-test. So, dito naman sa summative evaluation, ito na yun siya yung kabuuang evaluation ng module para malaman kung natutunan ba talaga ng students. Paggamit ng modules is mayroong advantage. Learning becomes very effective. It establishes a system of assessment other than marks or guides. Modules can be administered to single use, small group, or large group. It is more appropriate to mature students. And meron ding disadvantage ang paggamit ng modules. Modules are economical in their use. Modules are appropriate only for matured students. Modules are time-consuming. Modules demands smart classrooms. Malaki ang naitutulong ng instructional modules sa pag-aaral ng mga kabataan, lalong-lalo na kapag dumating ang panahon ng sakuna. Like for example, bagyo, wars, or yung mga pandemic. Pero meron din itong disadvantage kasi maaaring magiging tamad yung mga kabataan at magiging hindi sila active sa kanilang pagkatuto kasi pwede kasi nasagutin ng ibang tao yung module. Nakadepende na lang talaga sa mga bata kung paano nila gamitin yung module as their learning tools. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig.